dito nyo lang matatagpuan. Ito lang yung itinangin, pinili, pinalugdan ng ating Ama na ibuhos ng kanyang Espiritu Santo dito sa dakong ito, mga kapatid. Inyong parating naririnig na lihim na itinago-tago ng ating Ama nung una pa man. At dito nga sa huling araw ay kanyang inilabas yung natatanging kaligtasan na inilaan sa kanyang mga alipin at lingkod ng mga itinuring ng anak, mga kapatid. Dito sa palatuntunan ito, ipinaba ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating mga hari ay ating matatagpuan sa maliit na programa ito. At bago tayo dumako sa mensahe ng ating Ama, kagaya ng dati, mga kapatid, kailangan tayo ay tumanggap ng pasimula o basbas mula sa ating Panginoong si Isa. Simula pa lang, ito atin ang ginagawa at kailangan huwag tayo magsawa para din sa inyo ng mga nakikinig na hindi rin nagsasawa. Kailangan may basbas talaga sa bawat nakikinig, mga kapatid. Hindi yung basta ka na lang makikinig na walang basbas. Ibig sabihin, pag may basbas, may pahintulot ang ating Ama na bigyan kayo ng pangunawa at bigyan kayo ng karapatan para makinig, mga kapatid. Kaya sa inyong lahat na walang sawang nakatutok sa programang ito ng ating Panginoon sa Ama, sa inyong lahat, saan man kayo naroroon, ano man ang kasayuan ninyo sa buhay, ang biyaya, awa at kapayapaan ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na Isa, ating Panginoon ng mga Panginoon at ating mga hari ay sumayin na nawang lahat. Siya nawa. Siya nawa. At yan, mga kapatid, ngayon ay buwan ng June at nasa pizza 28 na tayo dito sa taong 2025. Ito yung ating mensahe ngayon at ito ay sa tansya ko lang. Itong mensaheng ito baka minsan lang. Baka ngayon lang ito dahil tinatatanging mensahe, mga kapatid. Natatanging mensahe ito dahil ito ay sa amin lang ipinagutos ng ating Ama na mga tumutupad ng kanyang buong kautusan. Ito ay sa amin lang pinagagawa. Ngayon, para nga matupad yung nakasulat na lagi ninyong naririnig na aking binabasa, sabi nga sa ating papasahin nyo dito mamaya, doon sa Ecclesiastes 2:13 hanggang 14. Basahin natin ito at iulitin natin mamaya bago natin simulan yung natatanging mensahe ngayon, mga kapatid. At ito malalaman ninyo, sasabihin ko sa inyo mamaya, pagsimulan na natin yung natatanging mensahe sa araw na ito. Dahil ngayon, mga kapatid, huling Sabado ngayon ng buwan ng June 28, pizza 28, huling Sabado. At yung huli, kagaya ng aking palaging binabanggit sa inyo, karugtong yun ang una. Yung unang Sabado, yun yung pinakamahalaga. At kasama nung una yung huli, mga kapatid. Kaya binigyan tayo ngayon ng natatanging mensahe na naman. Sabihin naman tayo isang oras. Dahil yung natatanging mensahe ngayon, mga kapatid, na binabanggit ko, ay mahigit ng isang oras yun. Pag ating video i-slow. Sabi ngayon, ay yun ituloy-tuloy, wala dong mga footnote, mababanggit tayo, basta tuloy-tuloy yun ating babanggitin. Dahil yun ay utos, dapat natin banggitin. Kailangan ni makinig yung sinasabi dito sa ito yung kahulugan nung nakasulat dito sa sa Ecclesiastes 12
13 hanggang 14. Yan, para isang bagsakan na lang, mamaya na natin banggitin daw. Simulan na natin doon sa unang pasabi sa atin. Lahat ay ang lahat na naghihintay ng mga pangako ng ating Panginoong si Isaya ay hindi mapapahiya. Hindi wala kayo doon mga kapatid. Siya nawa. Lalong-lalo na yung mga tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Ganyo. Dahil ayon doon sa nakasulat nga sa aklat ng mga awit 25:1 hanggang 3, tingnan natin mga kapatid. Huwag niyong kalilimutan yung lapis o kaya bulletin na papel na kailangan nasa harap ninyo para magkaroon tayo ng katibayan o patunay na yung ating mga tinatanggap na turo mula sa Espiritu Santo ay pawang totoo, walang kasinungalingan. Wait, right karuan. Yung ating nabanggit, aklat ng mga awit 25:1 hanggang 3. Tingnan natin mga kapatid, sa aklat ng Biblia. Mga bata, huwag na itong pagsawayin sa inyo. Baka pinano na naman ang 25:1 hanggang 3. Kita nyo mga kapatid, dito inyong hindi lang kayo, lahat tayo. Kailangan nito ay ating sampalatayanan na tunay na paniwalaan mga kapatid yung mga salitang ito. Hanggang sa mga aklat ng awit 25:1 hanggang 3, pasahin na natin. Sa iyo, O Panginoon, ginagawad ko ang aking kaluluwa. O Diyos ko, sa iyo'y tumitiwala ako. Huwag nawa akong mapahiya. Huwag nawang magtagumpay sa akin ang aking mga kaaway. Oo, walang naghihintay sa iyo na mapapahiya. Sila'y mga papahiya na nagsisigawa ng karayaan ng walang kadahilanan. Kapatid, yung ito ay panalangin at isipawang katotohanan mga kapatid. Dahil ang nananalangin nito ay may karanasan sa mga nag-iintay sa tulong at awa ng ating Panginoon si Isawa. Ibig sabihin, nakita niya, nangyari sa kanya. Habang siya naghihintay ay hindi siya napahiya sa paghihintay. Dumating yung kanyang hinihintay na magmumula sa ating Panginoon si Isawa. Kaya binanggit niya dito, walang naghihintay sa iyo na mapapahiya. Ibig sabihin, lahat ng naghihintay sa ating Panginoong si Isaw Ama ay hindi mapapahiya. Darating yung lahat ng hinihintay natin dahil pag tumutupad tayo kasi sa isang utos, mayroon tayong inaasahan na ibibigay sa atin nung nag-uutos. Dahil hindi tayo tutupad sa mga salita, sa mga gawain na wala tayong inaasahang kapalit. Tama ba yun? No? Hindi, mga kapatid. Lahat ng ginagawa natin, tayo mayroong inaasahan na babalik na kapalit ng ating mga ginagawa. Siya nawa. Dahil hindi tayo gagawa. Yung kumpletong pag-iisip, hindi yan gagawa ng mga bagay na walang kabuluhan. Hindi siya gagawa ng bagay na inaasahan niya na mapupunta lang sa wala yung kanyang ginagawa. Kaya pinagtatrabaho, naghahanap buhay, dahil inaasahan natin na yung trabaho na ginagampanan natin ay merong kapalit. Yung iba ay pera, yung iba ay sa ibang paraan ng pamumuhay, yung iba ay bigas ang kapalit. Diba, gano'n. Kagaya nung yung pagkain lang, yun ay isang gawain din mga kapatid. Ang kapalit ng pagkain ay yung ating kabusugan, di ba? Siya nawa. Kung gusto mong mabusog, kumain ka. At
kung gusto mong makakain, ay magtrabaho ka ng ipang ikatatanggap mo ng iyong pagkain na gustong makamit mga kapatid. Kaya sabi niya nga dito, lahat na naghihintay sa ating Panginoong si Ama ay hindi mapapahiya. Ngayon, ito pa yung nandun pa sa aklat ng mga awit 119 at 165. Kapitulo 119, versikulo 165. Aklat ng mga awit. 119, 165. Yung pinakamahabang kapitulo sa Biblia. 165 ba? 119 170 176. 165 119 tapos kapitulo 119 versikulo 165 mga kapatid. Ito yung ating mababanggit at kailangan natin talagang banggitin, hindi lang mababanggit, talagang banggitin sa pagdinig ng mamamayan ng buong mundo, buong sanglibutan. Dahil sa bawat bigkas ng mga salita dito ng Espiritu Santo, yung bibig ko lang ginagamit dito ng ating Ama, pero yung boses sa inyong naririnig, yung kahulugan ng mga naririnig nyo dito ay sa Espiritu Santo mga kapatid. Kaya unawain yung mabuti. At sinasabi sa banal na kasulatan, ang may pakinig na dapat ipakinig ay makinig. Unawain mabuti ang ibig sabihin mga kapatid. Simulan na natin. Aklat ng mga awit 119 hanggang 165. Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan. Ano yun? Ibig sabihin nun, marami ang naghahanap ng kapayapaan, pero matatagpuan lang palang kapayapaan dito sa sulat na ito. Basahin natin at unawain mabuti. Ulitin natin. Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan. Tingnan niyo mga kapatid, yung umiibig lang pala ng kautusan ng ating Ama ang nakakatanggap ng dakilang kapayapaan. At sila'y walang kadahilan ng ikatitiso. Walang katitisuran. Hindi ka madadapa. Malinaw dito, ang ibig sabihin dito, hindi ka mapapahiya. Hindi ka. Dahil yung pagkadapa kasi, yan ay isang uri ng nakakahiyang nangyayari sa buhay mga kapatid. Yung ikaw ay madapa, di ba naranasan mo na ba yun? Yung madapa ka sa harap ng mga tao sa iyong paglalakad. Di ba? Di ba mapapahiya tayo doon, medyo may pagkahiya. Di ba? Maliban na lang kung tayo ay makapal na yung mukha, sanay na palaging nadadapa, na inaakala yung pagkadapa ay parang lang, biro-biro lang. Walang kadahilan ng ikatitiso. Hindi madadapa, hindi mapapahiya yung mga nagsisiibig sa kautusan ng ating Panginoong si Isawa. Kaya kailangan natin, hanapin natin mabuti kung ano yung kautusan. Dahil marami yung mga opisyal ng ating bayan na pinagsisigawan ay sila daw yung tagapamayapa. Kapayapaan daw yung kanilang itinataguyod. Pero yung number 1 na nagsasabi ng sila ang tagapamayapa nako, mga kapatid, lumabas na naman ngayon yung pinakamalaking testigo dun sa Sabong. Yan. Siya daw ay malakas sa
Corps. Updated tayo ng mga balita mga kapatid. Yun yung isang malaking issue sa ating bansa. Yung pagkawala na ilang daan ba yun? Daan bang tao yun? Yung mga nawawala na yun. Hanggang ngayon wala pang linaw kung saan napunta. Ngayon may nagturo kung saan daw inilibing sa Taal Lake. Diba? Nakita nyo na yun sa Facebook. Hindi pa po. Alam mo yung Taal Lake? Doon inihulog yung mga sabungero, kaya pala hindi matagpuan. Ngayon protektado ng gobyerno ngayon yung kwan na yun, yung nagturo na yun, at yung mastermind malakas sa Supreme Court. So, viral ngayon yan sa palaging nababanggit sa yan, sa ating balita. At ngayon ang ating bansa Pilipinas ay humihingi ng tulong sa Japan para makuha yung mga bangkay dun sa Taal Lake. Dahil ang Japan nata yung may kakayahan, may kagamitan na pwedeng makakuha ng mga nandun sa ilalim ng Taal Lake. Ngayon, ang mga sangkot dito mga kapatid, di kayo maniniwala o alam nyo na rin. Yung iba siguro di maniniwala. Ang mga sangkot dito, yung mga sinasabi nilang sila ay taga-pamayapa. Alam niyo na, ko sabihin, sinasabi nilang sila ay taga-pamayapa. Sila yung mga sangkot dito. Diba? Nasaan ngayon yung kapayapaan? Turo ko sa inyo kung nasaan ang kapayapaan. Nasa pagsunod sa buong kautusan ng ating Ama, mga kapatid. Siya nawa. Wala kong kani-kaninong opisyal dyan. Kaya kung gusto mong matagpuan ang dakilang kapayapaan, makinig ka dito at huwag kang hihiwalay mga kapatid. Marami kang malalaman dito. Ayan, nabasa na ba natin? Sa 119, 165. Matatagpuan lang ang kapayapaan sa sumusunod at umiibig sa buong kautusan. At ito, yun doon sa Deuteronomio 29, 19 hanggang 21, ito yung mababanggit pa natin doon mga kapatid na ating babasahin. Balik tayo sa unahan ng pasimula, Deuteronomio. Unahan ng pasimula ng mga aral ng ating Ama. Deuteronomio 29. 19 hanggang 21. Nakita niyo, 19 hanggang 21. Oh. Ngayon, ito yung mga salita mga kapatid. Dahil hindi mo ito matatagpuan sa mga iba't ibang aklat na ginagamit sa eskwelahan mga kapatid. Hindi mo ito matatagpuan. Kahit sinong engineer o abogado, hindi mo ito matatagpuan. Dito mo lang ito matatagpuan. Dahil sinasabi nga sa inyo, ito yung natatangi na daan patungo sa kaligtasan. Ito yung natatanging daan. Siguro hindi na rin bago sa inyo yung mga salitang naririnig nyo sa akin. Dahil marami nang nag-aangkin ng salitang yun. Kagaya nung Nicky Buloy, sabi niya, ay hindi dadaan sa akin, hindi makakarating sa langit. Yung ika Nicky Buloy, di ba? Na sikat na sikat yung salitang yun. Naniniwala ba kayo doon mga kapatid? Ngayong kasalukuyan, yung anong kalagayan. Ang pangako ng ating Ama sa mga sinugo niya at sumusunod sa kanyang mga utos, hindi kayo mapapahiya. Lahat ng magagalit sa iyo mapapahiya. Yan ang pangako ng ating Ama. Kung sumusunod ka sa kanyang buong kautusan. Ngayon, bakit sila napapahiya? Malinaw mga kapatid, hindi sila sumusunod sa buong kautusan. Bakit nararanasan nila yung ganun?
kasalukuyan, nakababad sila sa ganung katayuan. Napakakapal ng mukha. Ano? Kung ano-ano pang gustong hangarin na tumakbo pa atang kwan yun eh. Hindi naman nata nanalo. Ang tawag yun. Senator ba? Yung tinakbo noon. Hindi naman natin sinasabi na napakasama ng Kibuloy. Ang masama dito yung kanyang mga ginawa. Pero yung pagkatao niya dahil nilikha sa rin ng ating Ama eh. Hindi ka lilikhain ng ating Ama kung ikaw ay masama eh. Yung pagkatao mo mabuti, pero yung ginagawa mo, yun yung papasama ko. Kaya kailangan gawa ng mabuti para maging mabuti. Ngayon, kung gawa ka ng masama, yung pagkalikha sa iyo ng ating Ama na mabuti, nagiging masama dahil masama ng ginagawa mo. Ang pagkatao natin mabuti dahil lahat ng nilikha ng ating Ama mabuti. Nagpapasama lang yung ginagawa, lalong-lalo na sa tao, mga kapatid. Ito yung ating babanggitin na naman ngayon, Deuteronomio 29, Kapitulo 29, versikulo 19 hanggang 21. Kakain na natin. Mahaba kasi yung mga ano nito, mga versikulo. Itong mga kautusan na ito, mga kapatid. At bangyayari. Tama ba yung simula? Napagkakaniyang narinig ang mga salita ng sumpang ito na kanyang basbasan ang kanyang sarili sa kanyang puso na magsabi, ako'y magkakaroon ng kapayapaan, bagaman ako'y lumalakad sa pagmamatigas ng aking puso upang ilakip ang paglalasing sa kauhawan. Paglalasing eh, kasama pala sa pagmamatigas ng puso. Diba? Biblia ang may sabi, mga kapatid. Ay hindi siya patatawarin ng Panginoon, kundi ang galit ng Panginoon at ang kanyang paninibugho ay mag-uusok laban sa taong yaon. At ang lahat ng sumpa na nasusulat sa aklat na ito ay hihilig sa kanya. At papawiin ng Panginoon ang kanyang pangalan sa silong ng langit. At ihihiwalay siya ng Panginoon sa lahat ng mga lipi sa Israel sa kasamaan, ayon sa lahat ng mga sumpa ng tipan na nasusulat sa aklat na ito ng kautusan. Siya nawa. Pag sinabing ito, kung saan nakasulat yung sinabing ito, ay yun. Ang aklat na ito ng kautusan, mga kapatid. Ito nakasulat, ibig sabihin, ito yun. Yung mga sumpa na dito at ang mga pangako. Yan. Kaya kailangan, mga kapatid, para wag na tayong tamaan, hindi na tayo marating sumpa na nakasulat. Aklat na ito ng kautusan. Yun ay para sa mga matitigas ang puso, mga masuwayin, mapanghimagsik. So, aba, yung ibang grupo, mga kapatid, tuwang-tuwa dahil sila daw ay grupo nila ay himagsikan. Pero kung yung babasahin sa Biblia, mga kapatid, ayaw ng Ama, yung taong mapanghimagsik. Sabi nga dito sa ang dinadakilan ng mga tao ay kasukulap-sukulang sa Panginoon. Nandun sa Lucas 16:50. Nandito, mga kapatid. Ang dinadakilan ng mga tao ay kasukulam-sukulam sa Panginoon. Diba, kadaming mapanghimagsik. Tingnan nyo na lang mabuti yung kapag may ibinaba o pinahayag ang gobyerno na bagong batas, di ba? Ang daming nag-aaklas. Ang nangyayari, nagkakaroon ng tawag rally. Nag-isipag-rally dahil tutol sila.
Pero maniniwala ba kayo mga kapatid na lahat ng mga desisyon ng mga pinuno ng bansa, iyan ay ipinagkaloob sa kanya. Dahil hindi ka magiging pinuno ng isang bansa o anumang grupo kung hindi ka niya itinalaga na maging pinuno. Kaya sana pag-aralan ng mga mamamayan na sumunod na lamang. Dahil yun yung kagustuhan ng ating Ama. Ibinuto natin ang mga namumuno sa atin para sila din yung magturo sa atin kung anong dapat gawin. Ngayon, yung namiminuno, ang Ama naman ang nagdadrive sa kanilang puso at isip. Ngayon, ang nangyayari pag may bagong utos, bagong batas, rally dito, rally doon. Walang pinagkaiba yun sa panghihimagsik mga kapatid. Dahil ang uri ng paghihimagsik, yung pagkontra sa utos. Tama ba tayo doon mga kapatid? Pagkontra sa utos ang paghihimagsik. Hindi pagsang-ayon. At maraming grupo yung nagtatayo ngayon, himagsikan. Ang dami. Ayaw ng Ama noon, nung mapaghimagsik. Umayon na lang tayo sa kung anong gusto ng ating Ama na mangyari. Dahil sa ayaw natin at sa gusto, susunod tayo sa utos ng ating Ama. Huwag na nating pagmatigasin ang ating puso. Isang halimbawa na sinasabi ko sa inyo, sa ayaw natin at sa gusto, susunod tayo sa utos niya. Dahil may pag-ulan ng apoy mga kapatid. Ang sabi niya, ang lahat ng mga masama ay masusunog. Anong gagawin mo doon? Lahat ng masama, masusunod. Ngayon, kung gumagawa ka ng masama, sigurado kasama ka doon sa masusunod. Ang kaligtasan na sa mga pagpapakabanal, mga kapatid. Ayunan natin yun. Pag kinontra mo, kawawa ka lang. Kaya pagsikapan natin mabuti, mga kapatid, na kontrahin ang nakasulat na ito sa Lucas 16:15. Ang dinadakila ng mga tao ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ano ba niya dakila ng tao ngayon? Karamihan mga kapatid, Diyos-Diyosan. Yung kanilang mga kagustuhan. Dakila niya, yung kanilang sarili. Kagaya nung mabanggit ko sa inyo. Yung mga gawain na nandito sa sanglibutan ngayon, yung mga na yan, yung mga tinatawag na mga pranks na yan. Pinaalala sa atin ng Espiritu Santo. Gawain yan ng sanglibutan, mga kapatid. Hindi mo yan kayang gawin kung hindi ka umaayon sa sanglibutan. Sa lahat ng ayaw na ayaw kong napapanood. Sa akin lang yun, sa akin. Sa lahat ng mga vlogger na ayaw kong mapanood na ginagawa nila yung prank. Para ano ba yan? Pang ano ba yan? At paano kung masama yung dating at yung pranks mo ay may high blood, namatay. Sa pag-aapura, kung ano yung ginawa mo, kailangan agad niyang maaksyonan. Kung ano yung nangyari sa'yo, na sinasabing ganito, ay gusto ka agad umaksyon. Paano kung may hawak-hawak na itak sa pagmamadali, nadapaan yung itak. Dahil sa pag-aapura, dahil sa kaba, sa takot, na gusto niya ikaw ay maisalba sa ipinapranks mo na nangyari sa'yo. Gusto habulin yung buhay mo. Dahil doon sinasabi mo na ganun yung nangyari sa'yo. Paano kung namatay? Yung namatay. Dahil doon sa pranks na yun. Ay babalik pa ba natin? Ngayon, lalabas sino may kasalanan. Sa lahat, sinasabi ko, tutunganan to. Marami akong napapanood na nagbablog, pero doon ako naaasar sa pranks na yun. Hindi ko gusto yun. Ewan ko sa inyo kung masaya kayo doon dahil yung nag-aawain ng sanglibutan. Ang utos ng ating Ama sa atin, huwag kayong makipagkaibigan sa sanglibutan. Sapagkat ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Siya nawa.
Huwag nyo nang gagawin yan. Kung gusto nyo matuwa sa inyo, ang Espiritu Santo. Huwag kayong umayon sa sanglibutan. Inuulit ko yan palagi. Gawaing makasanglibutan. Pag-isipin nyo, alamin nyo mabuti yung mga gawain ng sanglibutan at huwag ninyong tularin. Huwag kayong makisama. Hindi ako tinalaga ng ating Ama para umayon sa hindi tama. Tinalaga ko ng ating Ama na magsalita sa inyong harapan para palitan ng tama yung mga mali na aking nakikita. At pinaparana sa akin ng ating Ama lahat ng mga mali na nandito sa sanglibutan. Lahat nakita ko. Lahat ng mali at lahat din ng tama ibinigay sa akin ng ating Ama. Kaya nga sinasabi ko sa inyo at itinuturo kung sino ang dapat pakinggan, mga kapatid. Maniwala kayo doon para walang masamang mangyari sa inyo na mga nakikinig. Pag nakinig kayo dito sa sinasabi ng ating Ama na dapat pakinggan, 100% bumubukol pa. Mabuti ang mangyayari sa inyo. Ibig sabihin 100% at higit pa. Mabuti ang mangyayari sa inyo pag kayo'y nakinig dito at tuluyang sumunod. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Ngayon, kahit yung butiki nga, pagkapanggapang lang yan, naniniwala dito. Palagi silang pumipirma. At magitan lang ng kanilang bibig. At yan, andun sa ano, tapos na ba natin yung Deuteronomy 29. Alalahanin niyo mabuti. Siya nawa. Mga utos na yun na tinanggap na yun. Dahil nga dun sa sinasabi dun sa Apokalipsis 22:7, biglang biglang lalim. 22:7 ng Apokalipsis. Kita nyo? Basahin na natin, 22 ng Apokalipsis 7. Narito, ako'y madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Ayan, ilang beses na natin binanggit, siguro na i-memorize nyo na ito, mga kapatid. At yung doon naman sa Roma, mahaba ito. Baka sakaling maikli lang yung mga nakasulat. Roma 2:1 hanggang 13. Tingnan nga natin. Paabuti tayo 2 oras dito. Ilang oras na tayo? Ilang minuto na? 33 minutes. Lang, magmadali tayo. Roma 2:1 hanggang 13. Yan. Kuha na, basahin natin ng mabilisan. Kailangan matapos natin to kahit abutin tayo ng ano. Dahil yung unang Sabat kasi, mga kapatid, yan ay buong araw na yan ay halos iisa yung oras. Yun ay itinanging araw yun. Nagtangi kang ating Ama ng isang araw. Yan ay isang araw sa kadabuan. At mayroon siyang itinangi din na araw na ang ibig sabihin ng araw na yun ay taon. Yun ay 1,000 taon. May tinangi siyang oras, tinanging araw, may tinanging taon. Yan, ganun. Nakikita niyo rito ang lahat ng mga itinanging bagay, mga kapatid. Pati mga taong itinangi, nandito yung kasulat. Kung ano yung kanilang mga ginagawa. Mga itinangi, yung mga hinirang. Yung mga pinalugdan. Ako. Yung Roma,
hanggang 13. Ayan, basahin na natin para malinaw. Ito yung kalooban ng ating Ama, gawin na lang natin. Basahin na natin. Roma 2 hanggang 3. Dahil dito'y wala kang madadahilan o tao, sino ka man na humahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo, sapagkat ikaw ay humahatol. Ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. Ayun, pinagbabawalan dito yung hatol ng hatol na siya din naman ay gumagawa rin ng kasamaan. Ha? Yung mga humahatol ng pagkabilanggo, samantalang hindi naman nila alam yung utos ng ating Ama, hahatulang kita ng habang buhay. Yun yung mga habang buhay na pagkabilanggo. Ay ano naman ang utos ng ating Ama dun sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan? Anong hatol ng ating Ama dun? Susunugin. Paghahatol ka ng, kung ikaw ay isang judge, suriin mo yung sarili. Huwag mong hahatulan yung isang tao na kung ikaw ay tinayo na tagahatol, hahatulan mo yung tao ng habang buhay na pagkabilanggo. Pagkatapos ikaw naman ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, kumakain ka ng lahat ng pinagbabawal ng ating Ama, yung hatol sa iyo ay sinanggap mo na. Kailangan kung hahatol ka, tingnan mo yung sarili mo kung ikaw nga ay tumutupad sa sampung utos. Inipayo ko lang sa inyo mga kapatid, kung sino man yung makakarinig ng may mga tungkulin sa gobyerno, humahatol, tagahatol, na yung hatol naman ng ating Ama ay nananatili din sa kanila. Hinahatulan ng ating Ama yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga kumakain ng dugo. Basahin nyo sa banal ng kasulatan. Tingnan nyo mabuti doon sa Levitico. Basahin nyo, makikita nyo aklat ng Levitico. Aklat ni Levi, ika ng ating Panginoon. Makikita nyo doon. Yung tunay na utos na ating ilabutan ka doon pag ikaw ay hindi na tagahatol ng tao. Tapos yung hatol na ibig ng ating Ama na gawin mo, hindi mo ginagawa. Kaya sabi dito nga ikaw, Saul, dahil dito wala kang may dadahilan o tao, sino ka man na humahatol, sapagkat sa iyong paghatol sa iba ay iyong sarili ang hinahatulan mo, sapagkat ikaw ay humahatol. Ikaw na humahatol ay gumagawa ka naman ng gayon ding mga bagay. Ano lang naman ang pinagkakasala ng mga tao, mga kapatid? Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya. Yun yung mga kasalanan. Huwag kang magmumura. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo yung Sabat. Huwag mong susumpain ang iyong ina at ang iyong ama. Yung magulang na lalaki at babae, huwag mong susumpain. Yun yung pagkakasala. Na ang ating Ama lang ang kailangang humatol. Ngayon, kung itinalaga kang tagahatol, dapat makita sa'yo yung 10 utos. Diba? Alamin mo yung mabuti mga kapatid kung ikaw ay isang tagahatol na nakakarinig ng mensahe nito. Hindi ka nababagay, humatol. Hindi ka pwedeng judge. Sinasabi ko sa'yo kung judge ka na nakikinig dito. Kung hindi mo alam ang patakaran, kautusan, at buong kahatulan ng ating Ama. Yun yung una-una natin alam. Bago tayo humatol, mga kapatid. At ito, lagpasan na natin ito. Ituloy nyo na lang hanggang 13. Ay putulin na natin ito. Dito lang yung una lang ang ating babang binanggit. Ituloy nyo na lang hanggang doon sa 13 kung gusto nyo mabasa. Malaman yung kabuuan. Ito yung ito yung isa natampo sa ating
pinag-uusapan ngayon ay pinaalap sa atin ng ating Panginoong si Isaw Ama. Yung nakasulat sa Ecclesiastes 12:13 hanggang 14. Ecclesiastes, patapos natin maaari. ECCC, ECCC, ECC, Ecclesiastes, ECC, 12. Yan. Para masimulan natin ng ating kakaibang mensahe ngayon. 2017 mga kapatid, nagsimula tayo na magbigay ng mensahe sa sanglibutan. At ito ay nasa amin na, palagi na naman itong ginagawa, palagi namin itong binabanggit. At ngayon lang namin kayo babahagihan itong pagkain ito ng ating espiritu, mga kapatid. Dahil ito yung gusto na ating Panginoong si Isaw Ama. Kaya ito ay ating gagawin ngayon dahil ito pinagagawa at kailangang mangyari para makumpleto yung nakasulat sa Ecclesiastes 12:13 hanggang 14. Basahin na natin mga kapatid. Simulan na natin. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Tandaan natin mabuti. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati na ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Ang isang dito, ang isang dapat nating pakatandaan dito, yung sinasabi niya dito sa 13, ikaw ay matakot sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito ang wakas ng bagay. Lahat. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Kaya kung ikaw ay nagtuturo ng utos ng ating Ama, kailangan lahat ipaparinig mo. Lahat ng utos. Kailangan mo maiparinig. Ngayon, mga kapatid, dahil sa may utos na kailangan iparinig, yung lahat ng utos, kaya natin ito ngayon gagawin. Yung nakasulat sa Aklat ng Mga Awit 119:1 hanggang 176 at tayo, mga kapatid. Siya nawa. Upang matupad yung kasulatan na ito, mga kapatid, na ito ang buong katungkulan ng tao. Kaya kailangan lahat gagawin ito ng mga tao. Kaya namin ito mababanggit at may paparinig sa inyo ngayong araw na ito. Araw, buwan at taon. Tandaan itong araw at buwan at taon na ito, mga kapatid. Inuulit ko, June 28, araw ng Sabado, 2025. Kumplito yun, mga kapatid. Hindi yung June 28 lang, kailangan babanggitin mo rin yung araw dahil sa susunod na taon, yung June 28, ibang araw na yun. Okay, yung alakay doon. Siya nawa. Kaya ang kumpleto. Kung anong nangyaring pizza at kung anong araw din nangyari at anong taon. Para hindi ka na maghahanap. Kahit kagaya din yung birthday, mga kapatid. Pag ipinanganak ka ng May 4, 1968, dapat alam mo kung anong araw din yun. Doon mo malalaman ang tunay mong birthday dahil lalabas yung tunay mong day, tunay na kaarawan, doon sa buwan na yon na kung anong pizza ka pinanganak at doon ding taon na yon, mga kapatid.
Kaya kailangan nandun, alam mo yung araw, yung kapanganakan. Kaya ako mga kapatid, alam ko kung ano yung araw o pinanganak. Kahit pinkahin yung mabuti. May 4, 1968 ako pinanganak mga kapatid at ako pinanganak araw ng Sabado. Alam mo yung araw ng Sabado? O anong araw yun sa ating Panginoon? Yun yung araw ng pagpapahinga. Doon nagpahinga ang ating Panginoon. Araw ng Sabado. At araw din nung Sabado siya nagpahinga. Diba? Pinasay siya nung Biyernes ng ating gabi siya inilibing. Sabado nagpahinga. Kaya tayo ang itinalaga ng ating Ama sa kapahingahan na kanyang iniwan, na itinangay, dahil ipinanganak ang inyong lingkod mga kapatid, araw ng kapahingahan. At iyan ay unang Sabat din mga kapatid. May 4. Siya nawa. 1968. Yan ay unang Sabat ako pinanganak mga kapatid. Unang Sabat. Nakoy sa inyong mabuti. Kaya tayo ganito. Ito na nga. Dahil kailangan lahat ay nautos ng ating Ama, iparinig sa inyo, yan na inisa-isa natin lahat ng nakalagay dun sa 10 Commandments, dun sa 10 utos, di ba? Ito, kasama pa itong mga kapatid. Hindi lang yung 10 utos, maraming laman yun. Yung bawat isang utos, pangalawa, pangatlo, marami yung mga laman, mga kapatid. Maraming laman. Maraming nakapaloob sa 10 utos. Hindi lang yung unang utos, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong pag-iisip. Hindi lang ganun, mga kapatid. Kahit iniibig mo ang ating Ama, kung ikaw naman ay galit sa kapwa mo, ang utos ng ating Ama, ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong sarili, diba? Nawawala ng kabuluhan ang pag-ibig mo sa Ama kung hindi mo rin naman mahal ang iyong kapwa. Palagi mong pinag-iisipan ng masama. Palagi mong dinadaya. Palagi mong linuloko yung kapwa mo. Palagi mong ginigipit. Palagi mong inaapi. Diba? Yun yung kahulugan ng pag-ibig sa ating Ama. Kalakip din yung pag-ibig sa ating kapwa. Nakagaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Dito, andun na tayo sa ano. Ito yung sa pangdapat ng marinig. Punta tayo sa aklat ng mga awit. 119. Kita nyo. Patahin natin mabuti ito. Yan, magsisimula na tayo dito. Ito yung natatanging mensahe ng taon. Natatanging mensahe ng taon. Dito mo lang ito maririnig. Ulit-ulit kong binabanggit, napakarami kayong dapat marinig dito. Mga bagong bagay, mga bagong utos. Dahil nakasulat dito mga kapatid, kung nakuha nyo na doon sa aklat ng mga awit 119.1, ang pamagat nito ay pagbubulay-bulay at panalangin tungkol sa kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, pagbubulay-bulay, dapat gawin. Diba? Dahil ito patungkol sa panalangin eh. At sa kautusan ng ating kayo na rin ang mag-isip. Ito ba'y dapat gawin o hindi? At tanongin din nyo yung sarili. Ito bang pamagat na ito na binabanggit natin na pagbubulay-bulay at panalangin tungkol sa kautusan ng Diyos ay dapat nating gawin o hindi? Dapat gawin. Kita niyo mga kapatid, dapat nating gawin ito dahil pagbubulay-bulay na at panalangin eh. Napakahalaga yung panalangin. Lalo na kung patungkol sa kautusan ng Diyos, mga kapatid. At pansinin natin mabuti mga kapatid, sa kabuuan nitong banal na kasulatan,
ito ang pinakamahaba ang kapitulo. Ang pamagat. Ang pamagat nito, ang number ng pamagat, may number yan yung pamagat 119. Diba? At yung katapusan nito, di ba 119, 1. Diba? Tapos yung katapusan nito, nitong kapitulong ito, ay 76. Diba? Maghanap pa nga sa banal na kasulatan, may hahaba pa kaysa dito na bersikulo. Ano sabihin ng bersikulo? Talata. Tagalog. Pamagat. Yung dulo ng pamagat. Ito dapat nating simulan mga kapatid ng inyong maririnig. Tayong lahat na nandito ngayon sa ibabaw ng lupa, mga kapatid. Nulit ko, ito'y kailangan gawin ng lahat. Ngayon, kung kayo may mga Biblia, kahit wala kayong ganito mga kapatid, kung ang cellphone nyo naman meron, mababasa nyo ito. Kailangan ito'y malaman ng lahat. Dahil ito'y panalangin patungkol sa kautusan ng ating Ama. Yan, simulan na natin. Aklat ng mga awit, 119, 1 hanggang 176. Ayan, di ba? Tagal. Pang isang oras ko mga kapatid. Tayo ay magsimula na. Mapalad silang sakdal sa lakad na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Mapalad silang sakdal sa lakad na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patutuo. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patutuo. Na nagsisihanap sa kanya ng buong puso. Na nagsisihanap sa kanya ng buong puso. Oo, silang hindi nagsisigawa ng kalikuan. Oo, silang hindi nagsisigawa ng kalikuan. Sila'y nagsisilakad sa kanyang mga daan. Sila'y nagsisilakad sa kanyang mga daan. Iyong iniutos sa amin ang mga tuntunin mo. Iyong inuutos sa amin ang mga tuntunin mo. Upang aming sunding masikap. Upang aming sunding masikap. Umatatag nawa ang aking daan upang sundin ang mga palatuntunan mo. O matatag nawa ang aking mga daan upang sundin ang mga palatuntunan mo. Hindi nga ako mapapahiya pagka ako'y nagkaroon ng galang sa inyong lahat na mga utos. Hindi nga ako mapapahiya pagka ako'y nagkaroon ng galang sa inyong lahat ng mga utos. Ako'y magpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng katuwiran ng puso. Ako'y magpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng katuwiran ng puso. Pagka aking natutuhan ang mga matuwid mong kahatulan. Pagka aking natutuhan ang mga matuwid mong kahatulan. Aking tutuparin ang mga palatuntunan mo. Aking tutuparin ang mga palatuntunan mo. O huwag mo akong pabayaang lubos. O huwag mo akong pabayaang lubos. Sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan. Sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan. Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. Hinanap kita ng aking buong puso. Hinanap kita ng aking buong puso. O huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. O huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso. Upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Mapalad ka, O Panginoon, ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo.
Mapalad ka, O Panginoon, ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Aking ipinahayag ng aking mga labi ang lahat ng mga kahatulan ng iyong bibig. Aking pinahayag ng aking mga labi ang lahat ng mga kahatulan ng iyong bibig. Ako'y nagalak sa daan ng iyong mga patutuo. Ako'y nagalak sa daan ng iyong mga patotoo. Nagaya ng lahat na kayamanan. Nagaya ng lahat ng kayamanan. Ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin at gagalang sa iyong mga daan. Ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin at gagalang sa iyong mga daan. Ako'y mag-aaliw sa iyong mga palatuntunan. Ako'y mag-aaliw sa iyong mga palatuntunan. Hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Hindi ko kakalimutan ang iyong salita. Gawa ng mabuti ang iyong lingkod upang ako'y mabuhay. Gawa ng mabuti ang iyong lingkod upang ako'y mabuhay. Sa gayo'y aking susundin ang iyong salita. Sa gayo'y aking susundin ang iyong salita. Idilat mo ang aking mga mata upang ako'y makakita. Idilat mo ang aking mga mata upang ako'y makakita Ng kagilagilalas ng mga bagay sa iyong kautusan. ng kagilagilalas ng mga bagay sa iyong kautusan. Ako'y nakikipamayan sa lupa, huwag mo ikubli ang mga utos mo sa akin. Ako'y nakikipamayan sa lupa, huwag mo ikubli ang mga utos mo sa akin. Ang puso ko'y nadudurog sa pananabik, Ang puso ko'y nadudurog sa pananabik, na tinatamo sa iyong mga kahatulan sa lahat ng panahon. na tinatamo sa iyong mga kahatulan sa lahat ng panahon. Iyong sinaway ang mga palalong sinumpa, Iyong sinaway ang mga palalong sinumpa, na nagsisihiwalay sa iyong mga utos. na nagsisiwalay sa iyong mga utos. Alisin mo sa akin ang kadustaan at kakutyaan, Alisin mo sa akin ang kadustahan at kakutyaan, sapagkat iningatan ko ang iyong mga patutuo. sapagkat iningatan ko ang iyong mga patotoo. Mga pangulo naman ay nagsuupo at nag-uusap ng laban sa akin. Mga pangulo naman ay nagsusuko at nagsusap ng laban sa akin. Ngunit ang lingkod mo'y nagbulay sa iyong mga palatuntunan. Ngunit ang lingkod mo ay nagbulay sa iyong mga palatuntunan. Ang mga patutuo mo naman ay aking mga kaluguran at aking mga tagapayo. Ang mga patutuo naman ay aking mga kaluguran at aking mga tagapayo. Ang kaluluwa ko'y dumidikit sa alabok. Ang kaluluwa ko ay dumidikit sa alabok. Buhayin mo ako ayon sa iyong salita. Buhayin mo ako ayon sa iyong salita. Aking ipinahayag ang mga lakad ko at ikaw ay sumagot sa akin. Aking ipinahayag ang mga lakad ko at ikaw ay sumagot sa akin. Ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Ipaunawa mo sa akin ang daan ng iyong mga tuntunin. Ipaunawa mo sa akin ang daan ng iyong mga tuntunin. Sa gayo'y aking bubulayin ang iyong pagilagilalas na mga gawa. Sa gayon aking bubulayin ang mga iyong kagilagilalas na mga gawa. Ang kaluluwa ko'y natutunaw sa kabigatan ng loob. Ang kaluluwa ko'y natutunaw sa kabigatan ng loob. Iyong palakasin ako ayon sa iyong salita. Iyong kakasin ako ayon sa iyong salita. Ilayo mo sa akin ang daan ng kasinungalingan Ilayo mo sa akin ang daan ng kasinungalingan. at ipagkaloob mo sa akin may pagbibiyaya ang iyong kautusan. At ipagkaloob mo sa akin may pagbibiyaya ang iyong kautusan. Aking pinili ang daan ng pagtatapat. Aking pinili ang daan ng pagtatapat. Ang mga kahatulan mo'y inagay ko sa harap ko. Ang mga kahatulan mo ilagay ko sa harap ko. Ako'y kumapit sa iyong mga patutuo. Ako'y kumapit sa iyong mga patotoo. O Panginoon, huwag mo akong ilagay sa kahihiyan. O Panginoon, huwag mo akong ilagay sa kahihiyan.
Aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos. Aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos. Pagka iyong pinalaki ang aking puso, Pagka iyong pinalaki ang aking puso, ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong palatuntunan. ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan. At aking iingatan hanggang sa wakas. At aking iingatan hanggang sa wakas. Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan. Bigyan mo ako ng pagkaunawa at aking iingatan ang iyong kautusan. Oo, aking susundin ang aking buong puso. Oo, aking susundin ang aking buong puso. Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos, Payaunin mo ako sa landas ng iyong mga utos. sapagkat siya kong kinaaaliwan. Sapagkat siya kong kinakaaliwan. Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga patutuo, Ikiling mo sa aking puso sa iyong mga patotoo. at huwag sa kasakiman. At huwag sa kasakiman. Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan. Alisin mo sa aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan. At buhayin mo ako ayon sa iyong mga daan. At buhayin mo ako ayon sa iyong mga daan. Pagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod na ukol sa takot sa iyo. Papagtibayin mo ang iyong salita sa iyong lingkod na ukol sa iyo. Alisin mo ang aking kadustaan na aking kinatatakutan, Alisin mo ang aking kadustaan na aking kinatatakutan. sapagkat ang mga kahatulan mo'y mabuti. sapagkat ang mga kahatulan mo'y mabuti. Narito ako'y nananabik sa iyong mga tuntunin. Narito ako'y nananabik sa iyong mga tuntunin. Buhayin mo ako sa iyong katuwiran. Buhayin mo ako sa iyong katuwiran. Padatingin mo rin sa akin ang iyong mga kagandahang loob, O Panginoon. Padatingin mo rin sa akin ang iyong kagandahang loob, O Panginoon. Sa makatuwid bagay ang iyong kaligtasan ayon sa iyong salita. Sa makatuwid bagay ay iyong kaligtasan ayon sa iyong salita. Sa gayo'y magkakaroon ako ng kasagutan sa kaniya na dumuduwahagi sa akin. Sa gayo aking magkakaroon ako ng kasagutan sa kanya na dumuduwahagi sa akin. Sapagkat ako'y tumiwala sa iyong salita, sapagkat ako'y tumiwala sa iyong salita. at huwag mong lubos na kunin ang salita ng katotohanan sa aking bibig. At huwag mong lubos na kunin ang salita sa katotohanan sa aking bibig. Sapagkat ako'y umasa sa iyong mga kahatulan. Sapagkat ako'y umasa sa iyong mga kahatulan. Gayon ko susundin ang iyong kautusan na palagi. Gayon ko susundin ang iyong kautusan na palagi. Magpakailan-kailan pa man. Magpakailan-kailan pa man. Lalakad ako sa kalayaan. At lalakad ako sa kalayaan. Sapagkat aking hinanap ang iyong mga tuntunin. Sapagkat aking hinanap ang iyong mga tuntunin. Ako na may magsasalita ng iyong mga patotoo sa harap ng mga hanik. Ako'y naman nagsasalita sa iyong mga totoo sa harap ng mga hari. At hindi ako mapapahiya. At hindi ako mapapahiya. At ako'y mag-aaliw sa iyong mga utos na aking iniibig. At ako'y mag-aaliw sa iyong mga utos na aking iniibig. Akin namang itataas ang aking mga kamay sa iyong mga utos na aking iniibig. Akin naman itataas ng aking mga kamay sa iyong mga utos na aking iniibig. At ako'y magbubulay sa iyong mga palatuntunan. At ako'y magbubulay sa iyong mga palatuntunan. Iyong alalahanin ang salita sa inyong lingkod na do'y iyong pinaasa ako. Iyong alalahanin ang salita ng iyong lingkod na tuloy ang pinaasa ako. Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati. Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapaghati. Sapagkat binuhay ako ng iyong salita. Sapagkat binuhay ako ng iyong salita. Ang palalo
palalo ay dumuhaging mainam sa akin. Ang palalo ay dumuhaging mainam sa akin. Gayon may hindi ako hihiwalay sa iyong kautusan. Gayon man hindi ako hiwalay sa iyong kautusan. Aking inalaala ang mga kahatulan mo ng una o Panginoon. Aking inaalala ang mga kahatulan mo ng una, O Panginoon. At ako'y nag-aliw sa sarili. At ako'y nag-alin sa sarili. Maalab na galit ang humawak sa akin dahil sa masama na nagpabaya ng iyong kautusan. Maalab na galit na sumawak masarap sa akin dahil sa masama na nagpabaya ng iyong kautusan. Ang iyong mga palatuntunan ay naging aking mga awit sa bahay ng aking panginibang bayan. Ang iyong mga palatuntunan ay naging aking mga awit sa bahay ng ating panginibang bayan. Aking inalaala sa gabi ang pangalan mo, O Panginoon, at sinunod ko ang iyong kautusan. Aking inaalaala sa gabi ang pangalan mo, O Panginoon, at sinunod ko ang iyong kautusan. Ito ang tinamu ko sapagkat iningatan ko ang mga tuntunin mo. Ito ang tinanong mo sapagkat aking iningatan ang mga tuntunin mo. Ang Panginoon ay aking bahagi. Ang Panginoon ay aking bahagi. Aking bahagi. Aking sinabi na aking tutuparin ng iyong mga salita. Aking sinabi na aking tutuparin ang iyong mga salita. Aking hiniling ang iyong biyaya ng aking buong puso. Aking hiniling ang iyong biyaya sa aking buong puso. Magmahabagin ka sa akin ayon sa iyong salita. Magmahabagin sa akin ayon sa iyong salita. Ako'y nag-iisip sa aking mga lakad at ibinalik ko ang aking mga paa sa iyong mga patutuo. Ako'y nag-iisip sa aking mga lakad at ibinalik ko ang aking mga sa iyong mga palatuntunan. Ako'y nagmadali at hindi ako nagmakupad na sundin ang iyong mga utos. Ako'y hinagmadali at hindi ako nagmakupad na sundin ang iyong mga utos. Pinuluputan ako ng mga panali ng masama. Pinuluputan ako ng panalin ng masama. Ngunit hindi ko nilimot ang iyong kautusan. Ngunit hindi ko nilimot ang iyong kautusan. Sa ating gabi ay babangon ako upang magpasalamat sa iyo dahil sa iyong mga matuwid na kahatulan. Sa ating gabi babangon ako upang magpasalamat sa iyo dahil sa iyong mga kahatulan. Ako'y kasama ng lahat ng nangatatakot sa iyo at nagsisitupad ng iyong mga tuntunin. Ako'y kasama ng lahat ng nagtatakot sa iyo at nagsisitupad ng iyong mga tuntunin. Ang lupa, O Panginoon, ay puno ng iyong kagandahang loob. Ang lupa, O Panginoon, ay puno ng iyong kagandahang loob. Ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Ginawan mo ng mabuti ang iyong lingkod, O Panginoon, ayon sa iyong salita. Ginawan mo ng mabuti ang iyong lingkod, O Panginoon, ayon sa iyong salita. Turuan mo ako ng mabuting kahatulan at kaalaman. Turuan mo ako ng mabuting kahatulan at kaalaman. Sapagkat ako'y sumampalataya sa iyong mga utos. Sapagkat ako'y sumampalataya sa iyong mga utos. Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako. Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako. Ngunit ngayon tinutupad ko ang iyong salita. Ngunit ngayon tinutupad ko ang iyong salita. Ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti. Ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti. Ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Ituro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Ang panalo ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin. Ang panalo ay kumatha ng kabulaanan sa akin. Aking tutuparin ng iyong mga tuntunin ng buong puso ko. Aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko. Ang puso nila ay matamang gaya ng sibo. Ang puso nila ay matabang gaya ng sebo. Ngunit ako'y naaaliw sa iyong kautusan.
Ngunit ako'y naaaliw sa iyong kautusan. Mabuti sa akin na ako'y napighati upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. Mabuti sa akin ang ako'y napighati upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kaysa libong ginto at pilak. Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kaysa libong ginto at pilak. Ginawa ako at inanyuan ako ng iyong mga kamay. Ginawa ako at inanyuan ako ng iyong mga kamay. Bigyan mo ako ng unawa upang matutunan ko ang iyong mga utos. Bigyan mo ako ng unawa upang matutuhan ko ang iyong mga utos. Silang nangatatakot sa iyo ay makikita ako at matutuwa. Silang nangatatakot sa iyo ay makikita ako at matutuwa. Sapagkat ako'y umasa sa iyong salita. Sapagkat ako'y umasa sa iyong salita. Talastas ko, O Panginoon, na ang mga kahatulan mo ay matuwid at sa pagtatapat iyo akong dinalamhati. Talastas ko, O Panginoon, na ang mga kahatulan mo ay matuwid at sa pagtatapat iyo akong dinalamhati. Isinasamo ko sa iyo na maging kaaliwan ko ang iyong kagandahang loob. Isinasamo ko sa iyo na na maging maging kaaliwan kaaliwan ko ko ang iyong kagandahang loob. Ayon sa iyong salita sa iyong lingkod, Ayon sa iyong salita sa iyong lingkod. dumating nawa sa akin ang iyong malumanay na kaawaan upang ako'y mabuhay. Dumating nawa sa akin ang iyong malumanay na kaawaan upang ako'y mabuhay. Sapagkat ang kautusan mo'y aking kaaliwan, Sapagkat ang kautusan mo ay aking kaaliwan. mahiya ang mga palalo sapagkat dinaig nila ako ng walang kadahilanan. Mahiya ang palalo sapagkat dinaig nila ako ng walang kadahilanan. Ngunit ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin. Ngunit ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin. Bumalik nawa sa akin yaong nangatatakot sa iyo at silang nakakakilala ng iyong mga patutuo. Bumalik nawa sa akin ang ang nangatatakot sa iyo at silang nakakakilala ng iyong mga patutuo. Maging sakdal nawa ang aking puso sa iyong mga palatuntunan. Maging sakdal nawa ang aking puso sa iyong mga palatuntunan. Upang huwag akong mapahiya, Upang huwag akong mapahiya. pinangangalumpaypayan ng aking kaluluwa ang iyong pagliligtas. Pinangangalumpaypayan ng aking kaluluwa ang iyong pagliligtas. Ngunit umaasa ako sa iyong salita. Ngunit umaasa ako sa iyong salita. Pinangangalumatahan ng aking mga mata ang iyong salita. Pinangangalumatahan ng aking mga mata ang iyong salita. Samantalang aking sinabi, kailan mo ako aaliwin? Samantalang aking sinabi, kailan mo ako aaliwin. Sapagkat ako'y naging parang balat na lalagyan ng alak sa usok. Sapagkat ako'y naging parang balat na lalagyan ng alak sa usok. Gayon may hindi ko kinalilimutan ng iyong mga palatuntunan. Gayon may hindi ko kinalilimutan ng iyong mga palatuntunan. Gaano karami ang mga kaarawan ng iyong lingkod. Gaano karami ang kaarawan kaarawan ng iyong lingkod. Kailan ka gagawa ng kahatulan sa kanila na nagsisiusig sa akin? Kailan ka gagawa ng kahatulan sa kanila na nagsisiusig sa akin? Inihukay ako ng palalo ng mga lungaw na hindi mga ayon sa iyong kautusan. Inihukay ako ng palalo ng mga lungaw na hindi mga ayon sa iyong kautusan. Lahat mong mga utos at tapat, Lahat ng mga utos ay tapat. kanilang inusig ako na may kamalian. Kanilang inusig ako na may kamalian. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Kanilang tinunaw ako halos sa ibabaw ng lupa. Kanilang tinunaw ako halos sa ibabaw ng lupa. Ngunit hindi ko pinabayaan ang mga tuntunin mo.
Ngunit hindi ko pinabayaan ang mga tuntunin mo. Buhayin mo ako ayon sa iyong kagandahang loob. Buhayin mo ako ayon sa iyong kagandahang loob. Sa gayoy aking iingatan ang patutuo ng iyong bibig. Sa gayoy aking iingatan ang patutuo ng iyong bibig. Magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit. Ang iyong pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. ang iyong pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Iyong itinatag ang lupa at lumalagi. iyong itinatag ang lupa at lumalagi. Namamalagi sa araw na ito ayon sa iyong mga alituntunin. Namamalagi sa araw na ito ayon sa iyong mga alituntunin. Sapagkat lahat ng bagay ay mga lingkod mo, Sapagkat lahat ng mga bagay ay lingkod mo. kundi ang kautusan mo'y naging kaaliwan, namatay nga sana ako sa aking kadalamhatian. Kundi ang kautusan mo'y naging aking kaaliwan, namatay na sana ako ng aking kadalamhatian. Hindi ko kalilimutan kailanman ang mga tuntunin mo, Hindi ko kalilimutan ang kailanman ang mga tuntunin mo. sapagkat sa pamamagitan ng mga yaon ay binuhay mo ako. sapagkat sa pamamagitan ng mga yaon ay binuhay mo ako. Ako'y iyo, iligtas mo ako, ako'y iyo, iligtas mo ako. sapagkat aking hinanap ang mga tuntunin mo. Sapagkat aking hinanap ang mga tuntunin mo. Inabatan ako ng masama upang ako'y patayin, Inabatan ako ng masama upang ako'y patayin. ngunit aking gugunitain ang iyong mga patutuo. Ngunit aking gugunitain ang iyong mga patutuo. Aking nakita ang wakas ng buong kasakdalan, Aking nakita ang wakas ng buong kasakdalan. ngunit ang utos mo'y totoong malawak. Ngunit ang utos mo ay totoong malawak. O gaanong iniibig ko ang iyong kautusan. O gaanong iniibig ko ang iyong kautusan. Siya kong gunita buong araw. Siya kong gunita buong araw. Pinarunong ako kaysa aking mga kaaway ng iyong mga utos. Pinarunong ako ng sa aking mga kaaway ng iyong mga utos. Sapagkat mga laging sumasa akin. sapagkat may mga laging sumasa akin. Ako'y mahigit na unawa kaysa lahat ng tagapagturo sa akin. Ako'y mahigit na unawa kaysa lahat ng tagapagturo sa akin. Sapagkat ang iyong mga patutuo ay gunita ko. sapagkat ang iyong mga patutuo ay gunita ko. Ako'y nakakaunawa na higit kaysa may katandaan. Ako'y nakakaunawa na higit kaysa kaysa may katandaan. Sapagkat aking iningatan ang mga tuntunin mo. sapagkat aking iningatan ang mga tuntunin mo. Aking pinigil ang mga paapo sa lahat ng masamang lakad. Aking pinigil ang mga paapo sa lahat ng masamang lakad. Upang aking masunod ang salita mo. Upang aking masunod ang salita mo. Ako'y hindi lumihis sa iyong mga kahatulan. Ako'y hindi lumihis sa iyong mga kahatulan. Sapagkat iyong tinuruan ako. Sapagkat iyong tinuruan ako. Pagkatamis ng iyong mga salita sa aking lasa. Pagkatamis ng iyong mga salita sa aking lasa. Oo, matamis kaysa pulot sa aking bibig. Oo, matamis kaysa pulot sa aking bibig. Sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa. Sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa. Kaya't aking ipinagtatanim ang bawat lakad na sinungaling. Kaya't aking ipinagtatanim sa bawat lakad na sinungaling. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ako'y sumumpa at pinagtibay ko na aking tutuparin ang mga matuwid mong kahatulan. Ako'y sumumpa at pinagtibay ko na aking tutuparin ang mga matuwid mong kahatulan. Ako'y
ako'y nagdadalamhating mainam. Ako'y nagdadalamhating mainam. Buhayin mo ako, Panginoon, ayon sa iyong salita. Buhayin mo ako, Panginoon, ayon sa iyong salita. Tanggapin mo, isinasamo ko sa iyo ang mga kusang handog ng aking bibig, O Panginoon. tanggapin mo, isinasamo ko sa iyo ang mga pusang sa handog ng aking bibig, O Panginoon. At ituro mo sa akin ang mga kahatulan mo. At ituro mo sa akin ang mga kahatulan mo. Ang kaluluwa ko'y laging nasa aking kamay. Ang kaluluwa ko'y laging nasa aking kamay. Gayon may hindi ko kinalilimutan ang kautusan mo. Gayon may hindi ko kinalilimutan ang kautusan mo. Ipinaglagay ako ng silo ng masama. Pinaglagay ako ng silo ng masama. Gayon may hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin. Gayon may hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin. Ang mga patutuo mo'y inari kong pinakama na magpakailanman. Ang mga patutuo mo'y inari kong pinakama na magpakailanman. Sapagkat sila ang kagalakan ng aking puso. Sapagkat sila ang aking kagalakan ng aking puso. Ikiniling ko ang puso ko na ganapin ang mga palatuntunan mo. Ikiniling ko ang puso ko na ganapin ang mga palatuntunan mo. Magpakailanman sa makatuwid bagay hanggang sa wakas. magpakailanman sa makatuwid bagay hanggang sa wakas. Ipinagtatanim ko sila na may salawahang pag-iisip. Ipinagtatanim ko sila na may salawahang pag-iisip. Ngunit ang iyong kautusan ay iniibig ko. Ngunit ang iyong kautusan ay iniibig ko. Ikaw ang kublihan kong dako at kalasag ko. Ikaw ang kublihan kong dako at kalasag ko. Ako'y umaasa sa iyong salita. Ako'y umaasa sa iyong salita. Magsihiwalay kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan upang aking maingatan ang mga utos ng aking Diyos. Magsiwalay kayo sa akin, kayong mga nagagawa ng kasamaan, upang aking maingatan ang mga utos ng aking Diyos. Alalayan mo ako ayon sa iyong salita upang ako'y mabuhay. Alalayan mo ako ayon sa iyong salita upang ako'y mabuhay. At huwag mo akong hiyain sa aking pag-asa. At huwag mo akong hiyain sa aking pag-asa. Alalayan mo ako at ako'y maliligtas. Alalayan mo ako at ako'y maliligtas. At magkakaroon ako ng laging pitagan sa iyong mga palatuntunan. At magkakaroon ako ng laging pitagan sa iyong mga palatuntunan. Inilagay mo sa wala silang lahat na naliligaw sa iyong mga palatuntunan. Inilagay mo sa wala silang lahat na naliligaw sa iyong mga palatuntunan. Sapagkat ang kanilang pagdaraya ay kasinungalingan. Sapagkat ang kanilang pagdaraya ay kasinungalingan. Inaalis mo ang lahat ng masama sa lupa na gaya ng taing bakal. Inaalis mo ang sa lahat ng masama sa lupa na gaya ng taing bakal. Kaya't iniibig ko ang mga patutuo mo. Kaya't iniibig ko ang mga patutuo mo. Ang laman ko'y nanginginig dahil sa takot sa iyo at ako'y takot sa iyong mga kahatulan. Ang laman ko'y nanginginig dahil sa takot sa iyo at ako'y takot sa iyong mga kahatulan. Ako'y gumawa ng kahatulan at kaganapan. Ako'y gumawa ng kahatulan at kaganapan. Huwag mo akong iwan sa mga mang-aapi sa akin. Huwag mo akong iwan sa mga api sa akin. Maging tagapatnugot ka ng iyong lingkod sa ikabubuti. Maging tagapagtugod ka sa iyong lingkod sa ikabubuti. Huwag mong ipapighati ako sa palalo. Huwag mo akong ipapighati ako sa palalo. Pinangangalumatahan ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Pinangangalumatahan ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. At ang iyong matuwid na salita. at ang iyong matuwid na salita. Gawan mo ang lingkod mo ng ayon sa iyong kagandahang loob. Gawan mo ang lingkod mo ng ayon sa iyong kagandahang loob. At ituro
sa akin ang mga palatuntunan mo. At ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Ako'y lingkod mo, bigyan mo ako ng unawa, Ako'y lingkod mo, bigyan mo ako ng unawa, upang aking maalaman ang mga patutuo mo. upang aking maalaman ang mga patutuo mo. Kapanahunan sa Panginoon na gumawa, Kapanahunan sa Panginoon na gumawa, sapagkat kanilang niwalang kabuluhan ang kautusan mo. sapagkat kanilang niwalang kabuluhan ang kautusan mo. Kaya't aking iniibig ang mga utos mo ng higit sa ginto, oo, higit sa dalisay na ginto. Kaya't aking iniibig ang mga utos mo na higit sa oo, higit sa dalisay na ginto. Kaya't aking pinahahalagahan na matuwid ang lahat mong mga tuntunin tungkol sa lahat ng mga bagay. Kaya't aking pinahahalagahan na matuwid ang lahat mong mga tuntunin tungkol sa lahat ng mga bagay. At ipinagtatanim ko ang bawat sinungaling na lakad. At ipinagtatanim ko ang bawat sinungaling na lakad. Ang mga patutuo mo'y kagilagilalas, Ang mga patutuo mo'y kagilagilalas. kaya't sila'y iniingatan ng aking kaluluwa. Kaya't sila'y iniingatan ng aking kaluluwa. Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag, Ang bukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag. nagbibigay ng unawa sa walang muwang. Nagbibigay ng unawa sa walang muwa. Aking binuka ng maluwang ang bibig ko at ako'y nagbuntong hininga. Aking binuka ng maluwang ang bibig ko at ako'y nagbuntong hininga. Sapagkat aking pinananabikan ang mga utos mo. Sapagkat aking pinananabikan ang mga utos mo. Manumbalik ka sa akin at maawa ka sa akin. Manumbalik ka sa akin at maawa ka sa akin. Gaya ng iyong kinauugali ang gawin sa nagsisiibig ng iyong pangalan. Gaya ng iyong kinauugali ang gawin sa magsisisi ng iyong pangalan. Itatag mo ang mga hakbang ko sa iyong salita Itatag mo ang mga hakbang ko sa iyong salita. at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ng anumang kasamaan. At huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ng anumang kasamaan. Tubusin mo ako sa pagpighati ng tao. Tubusin mo ako sa pagpighati ng tao. Sa gayoy aking tutuparin ang mga tuntunin mo. Sa gayon aking tutuparin ang mga tuntunin mo. Pasilangin mo ang mukha mo sa iyong lingkod at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Pasilangin mo ang mukha mo sa iyong lingkod at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. Ang mga mata ko'y nagsisiagos ng mga ilog ng tubig, Ang mga mata ko'y nagsisiagos ng mga ilog ng tubig. sapagkat hindi nila tinutupad ang kautusan mo. sapagkat hindi nila tinutupad ang kautusan mo. Matuwid ka, O Panginoon, at patuwid ang mga kahatulan mo. Matuwid ka, O Panginoon, at matuwid ang mga kahatulan mo. Iniutos mo ang mga patutuo mo sa katuwiran at totoong may pagtatapat. Iniutos mo ang mga patutuo mo sa katwiran at totoong may pagtatapat. Dinunaw ako ng aking sikap, Tinunaw ako ng aking sikat, sapagkat kinalimutan ng aking mga kaaway ang mga salita mo. sapagkat kinalimutan ng aking mga kaaway ang mga salita mo. Ang salita mo'y totoong malinis, ang salita mo ay totoong malinis. kaya't iniibig ito ng iyong lingkod. Kaya't iniibig ito ng lingkod. Ako'y maliit at hinamak, Ako'y maliit at hinamak, gayon may hindi ko pinalimutan ang mga tuntunin mo. gayon ay hindi ko kinalimutan ang mga tuntunin mo. Ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran, Ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran, at ang kautusan mo'y katotohanan. at ang kautusan mo ay katotohanan. Kabagabagan at kahirapan ay humawak sa akin, Kabagabagan at kahirapan ay humawak sa akin. gayon may ang mga utos mo'y aking kaaliwan.
Gayunmay ang mga utos mo'y aking kaaliwan. Ang mga patutuo mo'y matuwid magpakailanman. Ang mga patutuo mo'y matuwid magpakailanman. Bigyan mo ako ng unawa at mabubuhay ako. Bigyan mo ako ng unawa at mabubuhay ako. Ako'y tumawag ng aking buong puso. Sagutin mo ako, Panginoon. Ako'y tumawag ng aking buong puso, sagutin mo ako, O Panginoon. Iingatan ko ang iyong mga palatuntunan. Iingatan ko ang iyong mga palatuntunan. Ako'y tumawag sa iyo, iligtas mo ako. Ako'y tumawag sa iyo, iligtas mo ako. At aking tutuparin ang mga patutuo mo. At aking tutuparin ang mga patutuo mo. Ako'y nagpapauna sa bukang liwayway ng umaga at tumaing ako. Ako'y nagpaunawa sa pangliwayway ng mga tumaing ako. Ako'y umaasa sa iyong mga salita. Ako'y umaasa sa iyong mga salita. Ang mga mata ko'y nangunguna sa pagpupuyat sa gabi upang aking magunita ang salita mo. Ang mga mata ko'y nanguna sa mga pagpupuyat sa gabi upang aking magunita ang salita mo. Dinggin mo ang tinig ko ayon sa iyong kagandahang loob. Dinggin mo ang tinig ko ayon sa iyong kagandahang loob. Buhayin mo ako, Panginoon kong si isa ayon sa iyong kahatulan. Buhayin mo ako, Panginoon kong si isa ayon sa iyong mga kahatulan. Silang nagsisisunod sa kasamaan ay nagsisilapit. Silang nagsisilot sa kasamaan ay nagsisilapit. Sila'y malayo sa iyong kautusan. Sila'y malayo sa iyong kautusan. Ikaw ay malapit, O Panginoong si isa, Ikaw ay malapit, O Panginoong si isa. at lahat mong utos ay katotohanan. At lahat ng utos ay katotohanan. Nang unay nakaunawa ako sa iyong mga patutuo na iyong ipinamalagi magpakailanman. Nang unay nakaunawa ako sa iyong mga patutuo na iyong pinamalagi magpakailanman. Pakundanganan mo ang aking kadalamhatian at iligtas mo ako. Pakundanganan mo ang aking kadalamhatian at iligtas mo ako. Sapagkat hindi ko pinalilimutan ang iyong kautusan. Sapagkat hindi ko pinalilimutan ng iyong kautusan. Ay paglaban mo ang aking usap at iligtas mo ako. Ipaglaban mo ang aking usap at iligtas mo ako. Buhayin mo ako ayon sa iyong salita. Buhayin mo ako ayon sa iyong salita. Kaligtasan ay malayo sa masama. Kaligtasan ay malayo sa masama. Sapagkat hindi nila hinanap ang mga palatuntunan mo. Sapagkat hindi nila hinanap ang mga palatuntunan mo. Dakila ang mga malumanay mong kaawaan, O Panginoong si isa. Dakila ang mga malumanay mong kaawaan, O Panginoon kong si isa. isa. Buhayin mo ako ayon sa iyong mga kahatulan. Buhayin mo ako ayon sa iyong mga kahatulan. Marami ang mga mauusig sa akin at mga kaaway ko. Marami ang mga mangungusig sa akin at ang mga kaaway ko. Gayon may hindi ako hihiwalay sa iyong mga patutuo. Gayon may hindi ako hihiwalay sa iyong mga patutuo. Aking namasdan ang mga magdarayang manggagawa at ako'y namanglaw. Aking namasdan ang mga magdarayang nagagawa at ito'y namanglaw. Sapagkat hindi nila sinunod ang salita mo. Sapagkat hindi nila sinunod ang salita mo. Dili-dilihin mo kung gaano iniibig ko ang mga utos mo. Dili-dilihin mo kung gaano iniibig ko ang mga utos mo. Buhayin mo ako, Panginoong si isa, ayon sa iyong kagandahang loob. Buhayin mo ako, O Panginoon kong si isa ayon sa iyong kagandahang loob. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. At bawat isa ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailanman. At bawat na isa na iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailanman. Inusig ako ng mga pangulo ng walang kadahilanan. Inusig ako ng mga pangulo ng walang kadahilanan. Ngunit ang puso ko'y nanginginig sa iyong mga salita. Ngunit ang puso ko'y nanginginig sa iyong mga salita.
Ako'y nagagalak sa iyong salita na parang nakasumpong ng malaking samsam. Ako'y nagagalak sa iyong salita na parang nakakasumpong ng malaking samsam. Aking pinagtatanim at kinasusuklaman ng pagsisinungaling. Aking pinagtatanim at pinasusuklaman ang pagsisinungaling. Ngunit ang kautusan mo'y aking iniibig. Ngunit ang kautusan mo'y aking iniibig. Makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo. Makapito sa isang araw na pumupuri ako sa iyo. Dahil sa iyong matutuwid na kahatulan, Dahil sa iyong matutuwid na kahatulan. dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan. Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan. At sila'y walang kadahilan ng ikatitisod. At sila'y walang kadahilan ng ikatitisod. Ako'y umasa sa iyong pagliligtas o Panginoon kong si isa. Ako'y umaasa sa iyong pagliligtas o Panginoon kong si isa. At ginawa ko ang mga utos mo. At ginawa ko ang mga utos mo. Sinunod ng aking kaluluwa ang mga patutuo mo at inibig kong mainam. Sinunod ng aking kaluluwa ang mga patutuo mo at inibig ko ng mainam. Aking tinupad ang iyong mga tuntunin at ang iyong mga patutuo. Aking tinupad ang iyong mga tuntunin at ang iyong mga patutuo. Sapagkat lahat ng aking lakad ay nasa harap mo. Sapagkat lahat ng aking lakad ay nasa harap mo. Dumating nawa sa harap mo ang aking daing o Panginoong si isa. Dumating nawa sa harap mo ang aking daing o Panginoon kong si isa. Bigyan mo ako ng unawa ayon sa iyong salita. Bigyan mo ako ng unawa ayon sa iyong salita. Dumating nawa sa harap mo ang aking pamanhik. Dumating nawa sa harap mo ang aking pamanhik. Iligtas mo ako sa ayon sa iyong salita. Iligtas mo ako ayon sa iyong salita. Tulutang magbadya ng pagpuri ang aking mga labi. Tulutang magbadya ng pagpuri ang aking mga labi. Sapagkat itinuro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Sapagkat itinuro mo sa akin ang iyong mga palatuntunan. Awitin ng aking dila ang iyong salita. Awitin ng aking dila ang iyong salita. Sapagkat lahat ng mga utos mo ay katuwiran. Sapagkat lahat ng mga utos mo ay katuwiran. Magsihanda nawa ang iyong kamay na tulungan ako. Magsihanda nawa ang iyong kamay na tulungan ako. Sapagkat aking pinili ang iyong mga tuntunin. Sapagkat aking pinili ang iyong mga tuntunin. Aking pinananabikan ng iyong pagliligtas o Panginoon kong si isa. Aking pinananabikan ang iyong pagliligtas o Panginoon kong si isa. At ang iyong kautusan ay aking kaaliwan. At ang iyong kautusan ay aking kaaliwan. Mabuhay nawa ang aking kaluluwa at pupuri sa iyo. Mabuhay nawa ang aking kaluluwa at pupuri sa iyo. At tulungan nawa ako ng iyong mga kahatulan. At turuan nawa ako ng iyong mga kahatulan. Ako'y naligaw na parang tupang nawala. Ako'y naligaw na parang tupang nawala. Hanapin mo ang iyong lingkod. Hanapin mo ang iyong lingkod. Sapagkat hindi ko pinalilimutan ang iyong mga utos. Sapagkat hindi ko pinalilimutan ang iyong mga utos. Siya nawa. Siya nawa. At yan nga, yung mga kapatid, natapos natin yung pagbubulay na pinabanggit natin kanina kapatid mula pa lamang na ito ay natatanging na mensahe ngayong taong ito. At dahil nga sa binasa natin sa Ecclesiastes 12:13 na ating binabanggit kanina na kaya ito ay ating ginaganap ngayon ay dahil sa sinasabi nga sa banal na kasulatan ng mapalad ang bumabasa, nakikinig at tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. At iba, yun yung nakasulat. At dito nga, kailangan
ay matupad din ang nakasulat din ito sa Ecclesiastes 12:13 na sinasabi niya, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Siya Siya nawa. nawa. Ayan mga kapatid, at sa pamamagitan ng mensaheng ito ay tayo pansamantala muli na maghihiwa-hiwalay at muli sa ganito ng oras at araw muli tayong magkikita-kita sa ganito ring panahon, araw ng Sabat. At yun, yung ating inaantay, ang unang Sabat naman sa buwan ng July. Ang pizza doon ay 5 po. 5. Sa pizza 5 muli tayo makikita-kita mga kapatid. At dito rin sa maliit na palatuntunan ito ng ating Panginoong si Isa Ama na ibinaba niya dito sa lupa mula sa kanyang luklukan sa langit ng mga langit. At muli, kailangan ay may makarinig tayo sa inyo ng mga patutuo, mga pagsaksi sa mga salita na inyong narinig mula sa bibig ng kanyang sugo na ibinigay sa kanya ng ating Panginoong si Isa, ang panganay na anak ng ating Ama na lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Sa inyong lahat, ang biyaya at awa ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumain mo ng Siya nawa. Patuto, mga kapatid, inyong pakinggan. Taas natin ating kanang kamay. Sabay-sabay tayo magpapatutuo. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa katotoo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Kaya kami po ay nagpapatutuo at sumasaksi na ang mga salita na inyong narinig na mula sa bibig ng naging sinugo ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong si Isa, ay bawang tapat at totoo na natatanging gawain at hakbangin tungo sa pagbabalik loob sa Ama at pagbabagong lahi na ayon sa kalooban at buong kautusan ng Ama sa langit. Ang pinagkakatiwaan ng sinugo ng Panginoong si Isa sa gawain at samahang pagkakaisang ito ay ang anak ng tao na propetang gaya ni Moises, na ito ang dapat na pakinggan ng lahat ng mga tao. Ayon sa aklat ng mga gawa 3:22-23, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong si Isa o Ama ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay bubuksaing lubos sa gitna ng bayan. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa at siya nawa. Sa ama ng katiwas at kapayapaan.